Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Amir from Japan, kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na yung bonus reading by October at saka tao na nakakonect sa'yo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Tataan nyo palagi na ang ating reading is, maaring ito is vice versa. No? Yakuhanin nyo lang sa inyo. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below sa mga magpapa-personal reading. Tingnan natin ano ang energy ni Leo. Energy ni Leo by October 2025. Ang energy ni Leo. Ooh! Ayan na. Ang energy mo maganda. Ito na ang iyong kasiyahan, ano? Ibig sabihin, it's just starting to begin. No? Dito ka na sa situation mo na may iisip ka na ng mga new idea, o hindi na yung mga new opportunity. Yan, may mga tatapusin mo na sa buhay mo. Pag-focus ka na more sa mga pangarap mo sa buhay. Kung dati medyo stressful, this time is nakikita ko yung starting to put effort doon sa bagay, sa mga bagay mo sa buhay mo, no? Andito na yung there's a chance of a fortune, there's a good luck, a good karma. Kumbaga, lahat ng gagawin mo this October is papaboran ka ni universe at i-guide ka niya. Ganda ng energy mo, ah. Doon sa new beginning. Sabihin, kung dati nasa ilalim ka, papaibabaw ka na ngayon. O kaya nasa gitna ka, mas lalo ka pang papaibabaw na. Tingnan natin ang parating sa kanya. Kumbaga, handun na yung lakas ng loob mo, strength mo, yung controlling your direction this time. Magsisikap ka ng muli, no? Parating sa iyo. Oh, okay. Okay, ang parating sa iyo is, andito ka sa sitwasyon mo na there's a new beginning din. There's a good news coming sa buhay mo. Sa nakikita ko sa dito, may mga good news, may happiness, fulfillment, situation, kung ano mga achievement yan, congrats. And also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, para sa'yo is, magkakaroon ka daw ng mental strength or nandun na yung, you have a clear mind, no? Na magpo-focus ka na more sa sarili mo, sa creativity mo, magiging very creative thinking ka this time kasi, may mga bagay na alalahanin mo na, no? Well, palagi ka naman nag-aalala, pero this time is more on, siguro, is more on your sarili, health issue, o kaya gusto mo na mag-diet, gusto mo na kung ano man yan, it come to a self-care, kumbaga, no, dito sa sitwasyon na to. And it's more on, magkakaroon ka na ng more on balancing when it comes sa emotions mo, this October din, sa nakikita ko dito. And mas more ka na kung dati papetiks-petiks ka lang, ngayon hindi. Mukhang ikaw magsiseryoso na at ikaw magiging mas more kang emotionally matured this time. Also, parating din sa'yo, sa nakikita ko dito, may tao na makikipag-usap sa'yo or ikaw ang makikipag-usap. Either bibigyan mo siya ng kasiyahan or ikaw ang bibigyan niya ng kasiyahan. Vice versa. And then also, may mga tao sa iba sa inyo, may mga bagong tao ka na makikilala. Pwedeng love life, pwedeng connected siya sa trabaho mo, ganyan. Yan ang nakita ko sa iba. May mga union na kung nakita rin sa iba, no? Yan, may mga union, pwedeng pag-uusap lang siya or magkikita. Or there's an open communication with someone na malapit sa'yo. Pwedeng iba dito is this a new, pwedeng iba sa inyo is
kapatid nyo, ganyan, karelasyon nyo, ganyan. Meron ako nakikita na someone want to commit also, and may mga bagong tao na magkakaroon ng attraction sa iyo. Ano ang dapat iwasan this October ni Leo? Dapat po iwasan ni Leo this October. Okay. Okay, ang dapat mong iwasan, yung hindi ka magpatuloy para ma-reach mo yung goal mo, no? Always keep moving to reach your goal. Kinakailangan dito. Siyempre, iwasan mo yung hindi ka rin maghigpit, no? Siyempre, maghigpit, hindi ka maghigpit sa pera mo, ganyan. Hindi ka maghigpit sa sarili mo, ganyan. Kumbaga, you need to be stable, sa pera man yan, sa business man yan, sa trabaho mo man yan, or sa body mo man yan, sa mga kinakain, iniinom mo yan, no? Kailangan mo rin is maghigpit, no? Ng sinturo, sabi ganun eh. Maghigpit ng sinturo. Siyempre, iwasan mo yung ma-misalignment ka sa mga bagay na ginagawa mo, no? Na mga bagay na wino-workout mo, mga bagay na pinag-aaralan mo, or yung mga bagay na you need to deal dun sa bagay na yun, or you need to commit, no? Kasi iwasan mo siguro is siguro yung mga tao na na gagamitin ka. Yan, umiwas ka sa mga tao na iba yung pakay nila sa'yo. Kumbaga iwasan mo, maghigpit ka doon. Kumbaga wag ka lang yes ng yes. Ganyan. Higpitan mo rin. Sabi ko nga, maghigpit ka ng situron, di ba? Any situation, I need to higpit. Ganyan. Yung mga taong gagamitin ka lang nila, yung mga tao na gagamitin ka nila para sa pang-sariling kapakanan, mga ganun. Mga taong sinungaling, mga tao na hindi naman sila very supportive, pero pag nasa harap mo sila, ano sabihin nila, yung gagamitin nila yung pangalan mo, yun, iwasan mo rin. No? Iwasan mo na hindi ka mag-concentrate, you need to focus dahil mo lakas ng loob. Be steady and still and improve any situation in life. You need to commit, sabi ko, and more on patient. Focus and patient. No? Give an effort. Be practical, be practical. Give an hard work sa mga bagay na you want to achieve. Pero sabi dito, think very care. Kumbaga, slowly but surely, huwag mo madaliin yung lahat. No? Kasi hindi rin makakagood sa'yo. Huwag ka mag-overthinking. Hindi na sinasabi dito. Tingnan natin. Ano ang hindi ko nakakuha kasi nandito si Love. No? Kunin lang natin yung money mo. Kamusta po ang money ni Leo this October? Money ni Leo this October. When it comes sa, uy, ganon. Yan natin. Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo this October, sa nakita ko sa'yo dito is Leo. Kinakailangan mo na talaga na kontrolin yung sarili mo, okay? Kontrolin mo na. Ay, alahan mo kaya? Ano ba yun? Yung pusasan mo yung sarili mo. Sabi ganun eh. Anak, wag ka dyan sa ulo ni mami. Yan. No? Pagdating sa magbigay ka naman ng effort. Magbigay ka naman ng control. Kontrolin mo naman yung sarili mo. No? May mga bagay kasi na medyo baka mag-struggle ka rin. Sige, bahala ka. Nasa sa'yo yan. No? Siyempre, be responsible when it comes to money mo by this October. No?
kinakailangan mo na maging responsable, kinakailangan mo na talaga na mag-focus and think to the future. Alam ko naman na inag-iisipan mo yung future mo, no? Pero ang sinasabi to, mas more ka pa maging maging responsible, mas more ka pa maghikpe, kasi minsan uncontrol ka, ganyan, medyo, parang, wag ka lang yung, yung urong sulong. Wag ganun. No? This is a time na kailangan mo na magkaroon ng progressing. Kailangan mo mag-action at mag-prepare pagdating sa pera mo. Para mas maganda yung lumabas na outcome. No? Kumbaga, halimbawa, kung gagastos ka rin lang, make sure na yung pinagagastosan mo, magiging maganda yung outcome nun. Di ba? Hindi yung, halimbawa, sa business, magagawa ka pero business naman siya. Kahit pukusan mo siya ng malaking halaga or bigyan mo siya ng energy dun sa bagay na yun. At sa darating yung panahon na yun, may makukuha ka, di ba? Ganun. Invest yourself na sa isang sitwasyon na alam mo mag-growth yun. Halimbawa, meron ka namang bag, bakit bibili ka pa ng bag? Meron ka naman cellphone, ba't kailangan mo pa mag-upgrade ng cellphone? Di ba? Pag-isipan mo maigi ha, you need to fix din. Yung ang sinasabi dito, pagdating sa ano. It will grow sa nakikita ko dito. Mas maging ano ka lang, mas actionan mo na at itama mo na yung mga bagay. No? Dito, try to make it balance ang sinasabi dito. Tingnan natin, tao na nakakonect kay Leo. Tao na nakakonect kay Leo, kasi mag-grow to. As in, magkakaroon ka ng progressing. Siguro sa iba sa inyo, by this, October, baka magpa-progress ka na. Diba? Tao na nakakonect kay Leo, ano ang nararamdaman mo kay Leo? Siyempre, maring ito is vice versa, ha? Tao na nakakonect kay Leo, ano ang nararamdaman mo kay Leo? Siyempre, the Four of Cups, uy. Kamusta naman ang iyong ano? Ano ang intention mo kay Leo? Tao na nakakonect kay Leo. Anong intention mo kay Leo? The Six of Cups. Ooh, okay. Ang ganda to ah. Ano action mo kay Leo? Leo, anong nararamdaman mo sa tao na to? Tandaan niyo palagi na palagi tayong vice versa, ha? Ooh, okay. Okay, pagdating dito, no, ang nakikita ko sa'yo dito, itong tao mo, namimiss ka. Sobrang miss na miss ka. Ganyan. Itong tao na to is palagi kanyang iniisip. Kumbaga, nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation or maaring kung hindi pa kayo nagkikita, o pag-uusap nyo, naaalala ka niya palagi. Palagi kanyang nasa utak sa nakikita ko dito. Hanggang minsan, hindi na rin siya makapokus sa ginagawa niya, no? Maaring iba sa inyo is LDR sa iba sa inyo. Tingnan natin, Four of Cups. Nararamdaman mo kay Leo is a Four of Cups. Bakit Four of Cups? Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo, Leo, sabi niya, masyado siyang nasaktan. Kung sa mga magkahiwalay ito, kung kayo sa kahiwalay nito, itong sabi niya, masyado kanyang nasaktan. Kumbaga, nabigyan kanya ng stress sa buhay, ng pain, sadness, niloko kita, pinabayaan kita, nireject ko yung pagmamahal mo. Kumbaga, hindi ko pinahalagahan yung pagmamahal mo. Nararamdaman niya sa'yo is, sobra siyang nababurden, sobra siyang nagkakaroon siya ng sobrang emotions, situation, pero ang sabi niya kasi dito, parang, because of the something happen sa ating dalawa, it's more, nagkaroon siya ng maturity situation, o mas more siya nag-mature this time. Yun ang sabi niya. Interesado pa rin siya sa'yo, maaaring tinitingnan pa rin niya yung social media mo, yung picture mo, nagtatanong-tanong siya sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo doon na, ganyan, yun ang nakikita ko. Gusto niya, nararamdaman niya sa'yo, masaya siya kasi gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo. Kung kayo naman,
O try to commit pa rin itong tao na to sa'yo. Gusto niya ng new beginning and new horizon sa'yo, no? And then also, sa iba niyo, dalawa tao mo? Iba sa inyo, dalawa? Kasi may dalawa ako nakikita dito na interesado sa'yo. Sa mga single naman dyan, sa mga single, kasi may dalawang tao ako nakikita sa'yo. May mamimit ka na dalawang tao or na-meet mo na sila. Maaring ganun. Itong dalawang tao na to is interesado and want to commit sa'yo. Pag nakikita ka nila nakikita ka nila, sumasaya daw sila. No? Kumbaga parang ikaw yung, alam mo yung parang, halimbawa sa maraming bituin, ikaw lang yung sumisinag. Parang gano'n. Yung nakikita ko sa kanya. Lalo na siguro kapag nag-smile ka, ganyan. Yun ang ano yan. O kaya nakikita ka niya sa social media, sa picture, kung saan man yan. Yan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung kayo naman is in relationship, oo, hindi maaalis. Minsan, no, napapatanong siguro yung isa, o bawat isa sa inyo, na about yung relationship nyo. Pero there's a love no? There's a love, hindi yung isa sa inyo is magaling mag-advise o nag-a-advise o ina-advisean. Aware naman sa feelings yung isa sa inyo, no? Aware siya sa feelings. Nagkakaroon naman ng beginning, maaari nagkakaroon ng mga problema, struggle, burden, may mga pagbabackstab, kung kakaroon ng mga third party, syempre pagbabackstab pa rin, pero still committed ang nakikita ko dito. Or pwede rin naman na kung kayo is nagkaroon ng contact o nagkaroon kayo ng relationship nito o magkarelasyon kayong tao na to, maaari itong tao na to is nagkaroon siya ng connection with someone. Pwedeng marriage siya o kaya naman pwede rin na nagkaroon siya ng relationship from the past na nahahatak pa siya noon, pwedeng gano'n. Or may connection pa sila. Pwedeng gano'n sa iba. Tingnan natin yung intention niya sa'yo. Masiyahin ka raw. Leo, yun ang sabi niya dito. Masiyahin kang tao. Bakit 6 of Cups ang intention mo sa kanya? Ano yun? Anong ibig mo sabihin? Intention niya sa'yo, kung kayo is single, ang intention niya kasi sa'yo, gusto niya makipag-commit sa'yo, no? Pero ando siya sa point na napanghihinaan siya ng loob, or andun siya sa point na iniisip niya na baka ayaw sa akin ni Leo, baka i-reject niya lang ako, baka ganyan. Gusto niya gusto niya na makipag-communicate o want to commit sa'yo, no? Itong tao na to. Kaso hindi yung afraid. Ito na panghinaan siya ng loob para magsabi siya sa'yo ng kanyang tunay na nararamdaman, kumbaga, no? Or vice versa. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is separated nitong tao na to, naaalala ka niya, no? Yan. Gusto niya bumalik, syempre. Intention niya is bumalik dito. Nagkaroon siya ng awakening. Ang sabi niya dito gusto na niyang itama yung mga mali niya. Oo, naging dishonest ako. Oo, napanghinaan ako. Natukso ako. Kung nagkaroon ng mga third party, nanghina ako, niloko kita, naging disloyal ako, nilinglang kita. Pero nandito siya sa sitwasyon na gusto niyang bumalik at nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya. Ibibigay ko o magbigib ako ng effort or hard work para lang maitama niya yung mga mali niyang nagawa in the past. Yun ang sabi niya. Naalala ka niya, namimiss ka niya, o nandun yung reminiscing from the past situation, kung gaano kanya sinaktan, kung gaano nagkaroon ng hindi magandang situations sa inyong dalawa, ganyan. Kumbaga nandito yung tao na to parang mag-action ba ako? Hindi. Action ba ako? Hindi. Nandun siya sa point. Nandun siya na nala-loss of thought siya in a situation. Kung kayo naman is in a relation, intention niya sa'yo,
intensyon niya sa'yo, ang intensyon niya kasi sa'yo dito, ang nakikita ko sa kanya dito, sabi niya kasi parang, wala man akong kakayahan. Kumbaga, naibigay sa'yo yung lahat. Sabi niya dito, pero gagawin ko yung best ko o yung effort ko sa'yo para lang maalagaan kita or para lang na mahalin kita. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya dito sa mga magkakarelasyon. Pwede rin na may third party sa iba, no? Dito. Or pwedeng vice versa tayo, Yun. Kasi dito sa relationship na to, maari. May mga point na nagkakaroon ng dissatisfaction. Natural naman kasi sa relationship yun. Nagkakaroon ng dissatisfaction sa relationship. Natural yun. Iba dito parang may dalawang anak. Dalawa, isa. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Anong action mo? Justice. Action niya sa'yo is the justice. Oh. Okay, ang action niya sa'yo. Action niya sa'yo, aba mo ka magkakaroon kayo ng communication nito. Either next month or this week. Parang ganon. Weeks. Yan. Ang action niya sa'yo, kung kayo is single. Siyempre, ang action niya, gusto niya ng clarity sa'yo, sa mga single. Gusto niya ng clarity, gusto niya talaga ng open communication, ganyan. Gusto niya magkaroon ng clarity sa feelings mo sa kanya, or hindi kasi siya makapagsalita rin siguro, ganyan. Kasi, di ba sabi niya nga dito, parang handun yung afraid na baka hindi ayawan mo siya, ganyan, sa mga single. Kaya ang nakikita ko sa kanya, masyado siyang stress, or palagi kanya naiisip, ini-illusion ka niya dito sa situation na, handun yung, siyempre, action niya, they want to commit, or gusto niya ng, kasi hindi yung attraction niya sa'yo hindi yung attraction niya sa'yo. Gusto niya na clarity talaga sa'yo dito sa sitwasyon. Maaaring itong tao na to is palagi kanyang tinitingnan, minamatyagan, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Pero merong communication ako nakikita sa inyo. Na hindi siya sa point na naghihintay siya. Yan. Basta inyo siguro nagkaroon ka ng pagsasama na to with sa work or gusto niya ng commitment sa'yo. Sabi niya mahalaga sa akin. May text message nga no? May mail. There's an offering. Sa mga separated, sa mga nagkahiwalay, ang action niya sa'yo sa mga nagkahiwalay, oo, iniisip ka niya. No? Ganun din sa nakikita ko dito kasi itong tao na to naghihintay pa rin siya. Gusto pa rin niya na commitment sa'yo. Naghihintay siya. Sa iba sa inyo, may secret admirer kayo Pero hindi ko alam bakit sa mga nagkahiwalay. May asawa to? Kasi may tao may asawa. Either magka-connected kayo or magkaasawa kayo o kaya separated kayo. May connection siya sa iba Parang may sinisikreto siya sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay parang may sinikret siya sa'yo. Or pwedeng alam mo na rin, diba? Yes, gusto niya pa rin na commitment. Andun pa rin yung tinitingnan ka pa rin yan. Maring nagkakaroon siya ng interest pa rin sa'yo. Siyempre, gusto niya ng commitment. Gusto niya ng connection. Handun pa rin yung attraction. Hindi pa rin nawawala. Sa nakikita ko dito. Medyo feeling emotions lang talaga siya. Puro illusion lang nangyayari sa kanya. Parang gusto niyang gusto niyang mahustisyahan yung nangganap in the past. Ganyan. Ba't ka pa sa iba sa inyo may third party? Ano bang mali? Sabay ganun no? Ano bang mali dito? Ano bang gusto niya mangyari, no? At ganun yung thinking niya pa. Sa mga magkakarelasyon sa inyo, you try to make it balance yung relationship kahit na minsan
dumadaan kayo sa point na stress. Handun yung pagmamahal. Handun yung connection ninyong dalawa sa nakikita ko. Kahit na minsan may mga stressful situation o hindi pagkakaintindihan. Or pwede may mga pinagdadaanan kayong emotions in this relationship. So iba kasi sa inyo, maaring merong nakakapag-distraction sa inyo. Either itong tao na to is may iba, or sa iba dito is related siya sa family. Pwedeng sa family ng connection mo or ng magulang niya or magulang mo. Yun ang problema. Kuhanin mo lang dun. Yun ang nakikita ko dito. May distraction. Tingnan natin ang nararamdaman mo sa tao na to. Okay, nararamdaman mo sa tao na to. Kung kayo is single, syempre nararamdaman mo sa kanya, medyo you feel, or vice versa tayo, nararamdaman mo sa kanya, sa mga single. Sa single, hindi mo nga siya alam, di ba? Kung ano man ito, nagkakaroon ka kasi ng interest with someone, no? Sa nakikita ko dito. Pwedeng dalawang tao, or pwede yung isa is the past. Yun nakita ko. Nagkakaroon ka ng interest with someone. Kaso nag-isolate ka dito eh. Hindi ko alam why. The word in the word though. Nag-isolate ka. Parang sa'yo kasi is parang may hinahanap ka na katotohanan when it comes dito sa tao na to. Sa mga single dyan na. Parang may hinahanap ka pa sa kanya. Yan ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya disappointment, syempre. No, na-disappoint ka sa kanya kasi dumating yung point na binigyan kanya ng emotional, ng lungkot. Andun yung sitwasyon na itong tao na to is, bakit ganun? Hindi ba ako sapat? Ba't siya nagkaroon ng interest sa iba? Bakit kanya? Ba't ganun? Napaka-immature niya. Hindi siya nakakaintindi. Parang ganun ang nakikita ko sa'yo, no? Bakit parang hindi niya ako kayang isama sa mundo niya? Bakit parang yung kanya lang kanya, ako parang set aside, pag gusto niya lang ako puntahan, dun lang. O kaya gusto niya lang ako makasama, dun lang. Kumbaga hindi 100% yung ibinigay na effort or yung binigay na time ng tao sa'yo, no? Maaring sa una, oo, pero dumating yung time na nagkaroon siya ng ibang direction or vice versa tayo. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kung kayo is in relationship, yes, sabi ko nga sa inyo, may mga pinagdadaanan sa relationship. Pwede nga iba sa inyo is, merong someone, di ba? Or pwede rin naman sa iba sa inyo is, tulad na sabi ko, di ba, is connected to family, ganyan, connected sa ibang tao. Yun ang nakita ko. Kung nararamdaman mo sa kanya, minsan, oo, may immature. Ganyan, may pagka-childish, immature. Ganyan. Parang, ang nararamdaman, pagka na-interesan niya yung isang bagay, mag-go siya doon. Ganyan, maaring, kumbaga, hindi niya napag-iisipang maigi, bigla-bigla na lang mag-desisyon. Pero gano'n sa iba, no? Sa mga magkakarelasyon. Sa mga magkakarelasyon kasi may pinagdadaan ng lungkot. Either sa part mo o sa part niya. Siyempre, siya yung mundo ko. Kumbaga, siya yung buhay ko, siya yung mundo ko, siya yung mahal ko. No? Kahit na minsan nagkakaroon kayo ng lungkot o disappointment or sadness in this relationship, handun pa rin talaga yung situation na isa sa inyo, na mundo mo siya at buhay mo siya at siya ang nagbibigay sa'yo, siya ang nagpapaikot. Kumaga siya ang nagpapaikot sa'yo, sa iyong mundo. Ganun. Kung ano man yung connection yung dalawa. Yan. Yun na nakikita ko sa'yo. Arigato naman si God bless.